Amen. So gisaysay na sa ato sa kaigsuon nga dunay upat ka kapanahunan nga gikapadayag sa Biblia. Mao ni ato ang matawag nga timeline sa kinabuhi sa tawo, either magtotoo ba ta o dili magtotoo. Sa panahon sa gitawag na tong eternity past, sa nilabay kapanahunan ug nuna po'y eternity future. Sa eternity nga wala na'y katapusan. Sulod anang duha ka eternity, eternidad na ay upat ka mga kapanahunan. Ang kapanahunan or panahon sa wala pa ang kasuguan, ikaduha panahon sa kasuguan, ikatulo panahon sa grasya o ang iglesia, o ang ikaapat panahon sa gingharian. So gikaingon na sa atong igsoon nga naata karon sa panahon sa grasya o panahon sa iglesia. Nagsugod ni siya gikan sa unang pag-anhi ni Kristo hangtod sa iyang ikaduha nga pagbalik. Muna iyang scope. Ben. So sa mga dili magtotoo kay ngatong panahon karon, panahon man ta sa iglesia or panahon sa grasya, tanan nga mga tawo gikan pa sa panahon sa wala pang kasuguan, panahon sa kasuguan, o ang panahon sa grasya, tanan nga mga nangamatay asa gibutang sila sa dapit sa mga minatay. Kung sa Hebrewanon gitawag siya og Sheol, kung Grigo gitawag siya Hebrews. Muna mga igsoon, niingon ang ato ang Ginoo sa Juan 3:13. And no one has ascended into heaven, but he who descended out of heaven, the Son of Man who is in the heaven. Nagpasabot nga ang atong Ginoo, nagpamatuod nga wala pa'y nakasaka sa langit. Pagpakita, klaro ang Biblia, nag-mention ka na to nga tanan nga mga tawo nga mamatay, magtotoo man siya o dili magtotoo, ibutang sa siya sa waiting section sa pagbalik sa Ginoo nga mao ang Hades. Asa ang Hades? Asa ang Sheol? In Genesis 37:35, and all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, surely I will go down to Sheol to my son. Unsay gingon niya? I will go down. Asa diay ang Sheol? Asa ang Hades? Naa sa kinauyokang bahin sa yuta. Tipiganan na siya sa mga patay. Either magtotoo o dili magtotoo. Sa Lucas 16, mga higala mga igsoon, especially sa 22 na ingon, and the beggar died, nga mao si Lazaro, and he was carried away by the angels into Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. Nagpasabot nga si Lazaro ug ang taong dato sa diyang namatay sila, asa sila gibutang diha sa Hades. Galing lang, ang wala makabaton sa Ginoo, wala sila makadawat sa kinabuhi sa Ginoo, wala maluwas mintras nga buhi pa, asa sila gibutang? Gibutang sila sa torment section, sa dapit sa kasakitan. Wa pa mubalik ang Ginoo. Wa pagali na sila gitambog sa linaw nga kalayo, pero hilabihan na ang pag-antos sa taong dato. Kinsay nag-ampo? Ang taong dato nag-ampo, amhang Abraham. Pabalika sila sa ro, kay napakoy 5 ka mga igsoon dito. Mga igala, mga igsoon, makaamgo ba ta? Nga ang mga patay mo'y nag-ampo sa mga buhi. Hilabihan na niya itong mga buhi nga wala pagyud mo dawat sa kinabuhi sa Ginoo. Amen. Unya, unsay giingon? Kitang mga tao moingon ra ba ta nga og naay patay mo balik? Mutuo gyud ko ana. Pero sa Biblia mismo ningon, bisan pa og pabalikon niya si Lazaro. Ngano man, naanay mga propeta nga naabuhi nga makasangyaw. Kung di manggali sila mutuo niya atong buhi pa ay sa labaw na sa patay.
So, ang konsepto sa tao lahi gayud nga naa sa Biblia. Kung magtuon tag Biblia mga higala mga igsoon, gitawag ni siya og eschatology. The study of the end of mankind and the world. So ato gyud sutaon, asa man gyud padulngan. Usahay kay do na magay gitawag sugar-coated nga mga gospel. Kaniadto sa mid-years nga mga kapanahunan, gumikan kay ang mamatyan mga higala mga igsoon, anaaman sa kasubo, di ba? Aron nga hupayon, mahupay nila ang tagtungod, nang lugwa na ang mga sugar-coated nga mga gospel. Gali, kining termino nga etymology. It is the study of the origin of words. Kanang diya sa Juan 14. Kung sa gali sa Juan 14, mga higala, mga igsoon, versikulo 2. In my Father's house are many abodes. If it were not so, I would have told you, for I go, man, to prepare a place for you. Mao ni mga sugar-coated karon kay murag isagulan ni sila para nga malukmay lang ang mga tagtungod. Pero ingon nila pag mamatay daw ang tawo, ay kabalaka kay niingon na nga to ang Ginoo nga muadto ko, mo daw na ang langit, gaandam siya og dapit didto. Pero totally kung imong lantawon ang outline sa John, kanang kapitulo 14 mga igsoon, niingon niya nga in my Father's house. Sa Griego ana mga igsoon, mga higala kay Pulos Mole. Pulos Mole. Nagpasabot na siya nga gihupad na siya kay na magdaghan karong mga translation nga dili kayo muhaom sa Griego. Ang proper gyud nga paghubad sa Mone kay abode, puloy anan. Dili siya mansion. Pero sa daghan nga mga translation usay magbugno na. Pero kung magtuon ka sa Griego, dwelling na siya, dwelling o abode mga higala, mga igsoon. Kanang pag-ingon niya nga, I will go. Dili na siya mo'y pagsulbong niya dito sa langit. Kundili, ang kapitulo 19, ang go diha mga higala, mga igsoon, mauna ang iyang kamatayon dito sa krus. Amen. Muna atong hinahinayog klaro, ang ingon ani nga mga kamatuoran, kay usahay mo ni gamiton nga ang tao kuno, kung mamatay na, dadon sa langit. Kaya niingon ang Juan 14 versikulo 2 niya sa uban nga mga translation heavenly mansion. Pero sa Griego gayod ang proper mga higala, mga igsoon kay abode. Praise the Lord. Dayon ang tao kung mamatay, asa gid siya dadon? Dadon siya sa Hades. Sa mga magtotoo, asa man ang mga magtotoo? Ang mga magtotoo dito sila sa pleasant section. May nga tumutumo siguro ng Lucas. Dili siya tumutumo kay dunagoy pangalan nga gimension. Si Abraham naa dito sa pleasant section, sa dapit nga or malipayong dapit. Nagpasabot mga igsoon nga while ang tawo kung mamatay samtang nagpaabot sa Ginoo, ang katong wala makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, wala makabaton sa kaluwasan, gipaantos na, nag-antos na dito sa tumang kasakit, sa torment section. While ang mga magtotoo, mga higala, mga igsoon, asa gibutang, gilipay dito sa sabakan ni Abraham. Busa ni Brad Alod, Sister, praise the Lord! Amen. Dili ni siya condolence mga igsoon. Kung dili unsa man ni alang natong mga magtotoo nga nakakita gyud sa kamatuoran, congratulations mga igsoon. Sigurado na nga atong igsoon di siya moadto dito sa torment section, kundi naa na sa sabakan ni Abraham, ginalipay kauban ni Lazaro mga igsoon. Giun sa man siya paglipay, ingon siguro si Abraham, Brad Alod, alisa din dugay-dugay ang ganimong pag-antos dito sa yuta sa imong mga kasakit, no? Kauban sa imong pares. Mga grabe yung pag-antos nimo sa imong sakit ba? Ako sa kang lipayon din Way nga maghulata sa pagbalik sa atong Ginoo. Daygon ang atong Ginoo. Ginunta siguro isip nga tao masakitan magyud ta, labi na loved ones ko na nato, dugay ko na natong uban, dugay natong dulog. Unya moabot ang panahon nga muuna og biya. Pero alang sa pagdasig nato, karon sa sabakan ni Abraham, ginalipay na ang atong igsoong alod. Amen.
Pero kung maluwas na ta mga higala mga igsoon, dili pala na igo saka sa godre katong dito dapit sa mga dili magtotoo. Kining dili magtotoo mga higala mga igsoon, ipanganak. Kaduha sakiton or kaduha patyon. Nganuman, igaanak una sa physical. Dayon sakiton pa sa torment section sa Hades o inigbalik sa Ginoo, itambog pa sa linaw nga kalayo. Amen. Mura ba ka ana og nagganggang, nagsugba, kay naaman kay sugbaanan, igo pa nimo gidaitol dito sa sugbaanan ang mabase na to ning torment section. Init gyapon kay bisag gitongtong ka. Init ba ka mapagod magali. Pag-abot sa atong Ginoo, dili na iganggang. Itugsaw na gyud dito sa linaw nga kalayo. So unta kita pong mga magtotoo, manlimbasog gyud anig sangyaw sa ebanghelyo mga igsoon. Sa ira na to ng mga tao may tungod sa destiny kung dili makabaton sa kinabuhi sa Ginoo. Kung dili po sila musunod, dili po sila mudawat sa Ginoo, at least sa tubangan sa Ginoo, wala na tayo tulubagon o wala na tayo utang mga higala mga igsoon. Amen. Karon, nakabato naman tas kinabuhi sa Ginoo mga igsoon, sa may buhaton natong mga magtotoo. Dari dapit re sa mga magtotoo nanta. Nata karon sa panahon sa grasya. Ang atong pagkinabuhi gikanalan ta makaamgo nga duna ray ginsakpan ang ato ang Dios. Di ang mga magtotoo didto na siya magkinabuhi. Genesis to Malakay, kana siya nga mga panulat alang lang na sa mga Israeliinhon unta. Didto gina siya. Pero pag-abot na sa bagong tugon, sa 27 ka mga sulat, Matthew, Mark, Luke, John, nasintro na unta dito sa mga katauhan sa Israel. Apan, ilaman, wa man nila dawata ang Misaya. Munang ang grasya, munang panahon karon sa grasya, nabalhin. Instead nga mga katauhan sa Israel, may katauhan sa Dios, nabalhin ang pagtagad sa ato ang Dios sa mga hintil, nato mga higala, mga igsuon. Amen. Dayon, sa buhat, diha niya gipalakaw ang buhat sa pagpakailap sa ebanghelyo o pag-establisar sa gitinguha sa iyang kasing-kasing. Unsa may naa sa iyang kasing-kasing? Episo 3:9. And to enlighten all that they may see what the economy of the mystery is, which throughout the ages has been hidden in God, who created all things. So doon na siya gitinguha sa iyang kasing-kasing. Versikulo 10. In order that now to the rulers and authorities in the heavenlies, the multifarious wisdom of God might be made known through the church. Kung sa'y naasay kasing-kasing, church. Pero kung muadto kag Miriam, Webster Dictionary, ginefine ang church sa ubos nga definition. Ang church daw, those who have a cross or kanang crescent moon. So kung Muslim, kanang mosque, o kung Christian ka, kanang simbahan. Ubos kayo ang definition. Pero sa kasing-kasing sa Dios, kining church mauni ang mga tao nga gipangtawag sa Dios gikan sa kalibutan, giluwas niya o karon nagkinabuhi sa Dios nun nga kinabuhi. Amen. So diya na to makita nga unsa gyud naa sa kasing-kasing sa Dios, ang yang kasing-kasing na nag point out gayud sa church or iglesia. Mas prefer ko mo gamit og English kay kung iglesia man god masaypan og sabot ba. So kabalota sa atong mentality, kung wadto tag Cebuano, daghan karon ng lugwa nga mga klase-klase nga mga ingonana nga pangalan, ug moadto po tag mas safeties pa kung mo gamit ko sa English nga term. Amen. So dinhi makita mga higala mga igsoon, aron mapalakaw sa Dios ang iyang gitinguha, nagpalugwa siya og mga balaan sa matag dapit. Mo nang dito man napasentro ang buhat niya sa Jerusalem, mo nang buhat 8:1, napalugwa ang church in Jerusalem. Acts 13:1, napalugwa ang church in Antioch. Okay? So pagpakita nga every city gidunta dunay mga magtutuan ng dapita ug paganganlan lang sigon ni anang ngalana sa dapit. Okay? So magto ta sa Romans.
Ang Romans kana nga basahon para na sa mga magtotoo sa church in Rome, sa panimalay ni Prisca o ni Aquila. Amen. Kung adto po kag 1st and 2nd Corinthians, kana po siya nga sulat, ang recipient na para sa mga magtotoo sa church in Corinth. Amen. Sa Galatians, kanang Galacia probinsya, dunay mga churches diha. So, kana gisulat na ni Paul para sa mga magtotoo sa churches of Galacia. Amen. Sa Ephesians, Revelation 2:1, doon na po yung gitawag og church in Ephesus. So, muna gitumbok ni Paul para sa mga magtotoo sa church in Ephesus. Sa Philippians, kana nga sulat para na sa mga magtotoo sa church in Philippi. Ang Colossians, kana nga sulat para sa mga magtotoo sa church in Colossae. Amen. Thessalonians, para asa man ang sulat, 1st and 2nd Thessalonians, para sa mga magtotoo sa the church in Thessalonica. Titus, iyahan ng workers, co-worker ni Paul, nga gibilin niya sa Krita, bisan pa sa Episo, para pag-establisar sa mga kaiglesiyanan. Philemon, kana siya, kauban usab na sa pag-alagad ni Onesiphorus. Amen. Then, humana na, doon ay gitawag James, dayon, 1st, 2nd Peter, John, 1st, 2nd John, then Jude, Revelation. Kana mga masig ka magbubuhat sa atong Ginoo nga nagamit niya alang sa pagpakaylap sa iyang ebanghelyo. Busag tinguha sa kasing-kasing sa Dios, mao man nga ang iyang mga tinawag nga mga katawhan, it needs to take care of the church. Kung sa man po ng iglesia, the church, kana siya, dili na siya religion. So, kung imong basihan, makita na to sa history, nadaot man, hanto na kuyanap na ang daghang mga religion, ang lugwa na karon mga higala, mga igsuon. Pero dito mag-matter diha sa, kay dili kayo na mo yato ang topic, men kung namoy mga pangutana related sa gitawag na to, ecclesiology, the study of the church. So, pwede na mo mangutana sa mga pipila ka mga igsoon. Mutarget na karon sa mga magtotoo ni ining panahon na kita. Asa ta dapat nga scope or ginsakpan din mo lagad ta sa Ginoo diya sa mga local churches, sa mga kaiglesiyahan na. Matuna nato, dire-dire. Kining watchfulness. Men. Baba pagamay. Okay. Kato to. Sige pa. Ato ta sa watchfulness. Kana. Ben. So alang natong mga magtotoo, mga higala, mga igsoon. Ben. Para nga magantihan ta sa pagbalik sa Ginoo, pag-abot sa millennial kingdom, nagaagad ni sa ato ang pagkinabuhi karong panahona ug pag-alagad sa atong Ginoo. Kumusta man? Naluwas na bata mga higala, mga igsoon? Nakadawat na bata sa kinabuhi sa Ginoo? Pero ang pangutana, nialagad bata sa atong Ginoo? Amen. Nitubo bata sa Dios nung kinabuhi? Kanunay gyud kung maka hinumdum ani nga kanta ba nga kitang mga magtotoo nagsigilag saad-saad nga moalagad sa Ginoo. Apanaabdan hinuon sa kamatayon. Naghantag mga butang nga moingon ta gusto ko moalagad sa Ginoo, pero nagaagad ang ato ang mahimutangan sa millennial kingdom kung pagapantunon bata o pagagantihan bata sa atong Ginoo, sa atong pagkinabuhi o sa atong pag-alagad karon. Unsa may buhaton nato sa atong pagkinabuhi? Kinahanglan ta nga magmatukawon. Amen. In Matthew 25:4, doon ay mga gitawag og prudent virgins diya. Unsa ilang gihimo? Nidawat na sila sa Ginoo. Kay doon na Diyos nung kinabuhi ang ilahang vessel. Unsa man nilang vessel, mao ang ilahang espiritu. Mao ang espiritu nato. Pero unsa man, ang lamp, ang suga. Pero ang prasko, ang sudanan, ang reserba, mao ang ato ang kalag. Karon ba mga igsuon, kini kay sa mga igsuon man yun kumusta ang kinabuhi sa Ginoo? Na-transforma na ba ang ato ang kalag? Or maura gihapon ta kaniadto? Amen? A price must be paid.
having filling of the Holy Spirit is at cost. Kinahanglan yung magpapuno ta sa Espiritu Santo. Unsaon man nato nga mapuno ta sa Espiritu Santo? Such as giving up the world. Amen. Biyaan nato, atong dumilian, biyaan ang kalibutan. Dealing with self. Batukan ang kaugalingon. Loving the Lord above all. Dayon, and counting all things lost for Christ. If we do not pay this price today, we will have to pay it after we are resurrected. Kung di ka mubayad o pili karong panahon na aning mga butanga, mubayad na gyapon ta sa umalabot. So, unsa may piliyon nato, magbayad ta ka karon o magbayad ta sa umalabot? Mas maayo karong panahon na mga igsoon. Napoy mga portion dire, paliw kog saka re nang we need to. Number 1, we need to see Christ's supreme preciousness. Makakita gidon ta sa labaw nga pagkabililon sa atong Ginoo. Dili gidon ta nato ibaylo ang Ginoo og mga labunon unsa pang mga butang. Una gyud ang Ginoo mga igsoon. Tempuro bang Lord's Day kini mga magtutuo kay daghan kay trabaho. Manglugwa ang mga trabaho hangtod nga alas 9 na lang, alas 9:30. Ginoo makaabot tag tigumanan mga alas 10 na. Right? Makita gidon ta nato see Christ supreme preciousness. Number 2, count all things lost on account of Christ that we may gain Him. Number 3, enjoy the Lord in the Word every day, early in the morning. Mubasa ta sa iyang pulong. Mupaymulos ta sa iyang pulong. 4, deal with sins thoroughly. Kinahanglan nga, batukan nato atong mga kasalanan. Thoroughly gayon. Number 5, abide in the fellowship with the Lord daily and hourly. Number 6, be saturated and soaked with God's holy word. Maumulan ta, matupan ta sa pulong sa Dios mga igsuon. Siguro limtanon man ta, pero imposible gyud og sa kadugay natong paymulo sa Ginoo. Naamang gyud maumol nga mga pulong niya nga hinato mga igsuon. 7, redeeming our time to pray. We have a lot of time scrolling on the social media. Tama? Facebook, YouTube, Instagram, dagan TikTok, but we are short of time, man, in prayer. Didon ta mga igsuon, mga magtotoo, i-redeem nato, tubso nato atong mga panahon. Doon na gidon ta tay panahon nga muampo. Number 8. By speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Dili lang unta to kung sa mga latest karon nga mga balita nga atong isulti or kanabang gitawag na tong mga marites, kundi we need to speak one another in psalm, hymns, and spiritual songs. Amen. Number 9, speak words of grace to give grace to those who hear. Unsa man yung pulong sa grasya kana nang related sa pulong sa atuang Dios. Number 10, kay kung kulang ta og pagpaymulos, wala man kay pulong ika paambit sa mga magtotoo. Number 10, always rejoice, unceasingly pray, and in everything give thanks. Okay? So, bisag ingon ani ang kahimtang sa atong igsuon, ni panaw na man gyud atong igsuon. Pero makaamgo lang unta ta mga higala, mga igsuon nga dili ni panunglo. Pero musugotag sa dili sa kadagan nato dinhi. Lagi mosunod ani. Ben. So, moingon ditag simba ko. Ay isa. Pero di gina madalag simba ko. Naagi na. Pero taliwala sa panghitabo. Gidasig ta nga always rejoice. Bisag daghang problema, daghang mga paglutos, kapitos, mga kabalaka. Grabe ning mga magtotoo, giingnan pag always rejoice. Amen. Unya, unceasingly pray, muampo sa way paghunong o magpasalamat sa tanang butang. Ang mga dili magtotoo, kung mamatyan, di na sila makapasalamat. Mangita pa nagkinsay kabasulan. Pero ang mga magtotoo, taliwala sa kahimtang, makapasalamat gyapon ta sa Ginoo. Ingon kay itong igsoon, nagpasalamat gyapon siya sa Ginoo. Amen! Amen. 11. Live, act, behave, do things, and have our being according to the mingled spirit. Ang banag-asawa, kung buhato na ito na, wagi problema, wagi away. Amen. Number 12.
the bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ to live Christ for His magnification. Madayag siya nga hinato. Amen. Magunta, dili ta ingnon nga balo-balo, magtotoo, balo-balo, Kristohanon. Kaluyan ginunta ta sa Ginoo nga madayag ang Ginoo nga hinato. Unsaon po nato nga mahimong faithful, mao ni sa ato ang pag-alagad. Re. Kay duha man guna para nga magantian ta. Men, to be faithful, we need to serve as laboring priest of the gospel of God. Kinahanglan tang musangyaw. Men, so ang pagsangyaw mga igsuon, dili lang na siya sa mga full-timer, Bradson. Tanan. Men, kung dili gyud kaya nga musangyaw ang mga ubang mga igsoon kay kulang sa pulong, ang uban pod maulawon. Men, pwede nga doon na mo'y kontak. Manawag mong mga igsoon nga makaako sa pagsangyaw. Men, dayon saving sinners to offer them to God unacceptable sacrifices and eventually present them full grown in Christ. So we need to speak Christ to all kinds of people daily, in season and out of season. May panahon? O wala. Kusa, di na rin ta, doon na tayo mag-in, doon na tayo maluwas, di na tayo makakanta. O, mo adto bakoy way dala. So, unsa man, kung moadto ta sa Ginoo, doon na nagyud tayo dala. Kay doon na may naluwas pinaagi nato. Number 2, we need to take care for people. Shepherding ni sa mga balaan, sa mga maluyahon, sa mga backslide, atong atimanon with loving and forgiving heart of our Father God and the shepherding and seeking spirit of our Savior Christ. Kita kung mag-atiman ta, dili lang spiritually. Doon ay mga panahon nga maabri usab na nga ato ang refrigerator, say maabrihan, makakuota sa atong bulsa, atong mga tinipigan nga mga kwarta, atong matabang kay na siya sa shepherding mga igsuon. Love is the most excellent way for us to be anything and to do anything for the building up of the body of Christ. Pinaagi sa gugma. Ang gugma ray makahimo kanang mubaklay kag pila ka panahon, pila ka oras para mo shepherd lang ka, muhumiting lang ka sa mga igsuon nang usahay di pagid mo tigom, usahay biklonon pagid kayo. Only love can do. Unta kaluyan tas Ginoo, hatagi kog ingon ani nga Dios nung gugma. Pero kung mga magtotoo pud ta mga igsuon nga kining gitawag og unfaithful og slothful. Dili matinumanon og taspukan nga ulipon. Unsa may gihimo niini? Doon ay mga magtotoo nga gimistreat ang mga fellow believers by criticizing, judging, and exposing them. Amen? Dayon instead we should admonish the disorderly, console in faint-hearted, and little soul sustained. Those who are weak in spirit, soul, and body, or weak in the faith, and be long-suffering toward all. Kinahanglan tang mga timan, instead nga kanunay nato sila nga i-criticize, i-judge, o i-expose kung unsa ang naa nila. Amen? Number 2, through our involvement in the world, we should not render the Lord's gift useless, letting it lie waste under the cloak of a certain earthly excuses. Usahay, di ta makaalagad, di ta makatiman. Brad, busy kayo ko. Nako'y tindahan, nako'y negosyo, nako'y labunon, nako'y sakyanan, nako'y mga baboy dito, nako'y mga mananap. Amen? So, dili ta makaana sa Ginoo. Basta may panahon, kung kabalutamuhan ay mumanage atong panahon, doon na patay panahon mga higala, mga igsuon nga makaalagad, makaatiman ngadto sa uban. Adto ta dito sa kuan. Amen. Kung buhato na to ni kumahimot ang mga magtotoo karon nga faithful o kanang matinumanon og nag-alagad gyud ta pag-abot sa kini. Sige pagit, taas pagamay. O kana. Sa di pa mo abot ang ikaupat nga kapanahunan, kanang atong mga hinaguan usahay kay di na ta mo tambong sa mga panagkatigom kay di man ako mabiyaan to akong balay.
Balay kita kasagaran na to ang kuan. Unsay buhaton sa to ang Dios before mosulod ang panahon sa gingarian, mao nga hukman niya ang tibuok nawong sayuta. Okay? So akong basahon. Amen. Basahon ako ning 2 Peter na mga higala, mga igsoon. According to 2 Peter 3:10 to 12. But the day of the Lord will come as a thief. Ang ato ang adlaw sa Ginoo moabot ingon nga kawatan, in which the heavens will pass away. Unsaon ang mga langit? Mga wala, mga hanaw, withdrawn, and the elements burning with the intense heat. Sunugon ang langit pinaagi sa kalayo. Will be dissolved, and the earth and the works in it will be burned. Pati ang yuta. So asa naman kaya ta na mga igsoon kung maabtan ta nga wala pagyud ta ang ato ring paglauman ni malalin before na moabot nga panahon. Verse 11. Since all these things are to be thus dissolved, that kind of persons ought you to be holy manner of life and godliness. Ben, pagpakita nga sa di pa mosunod ang kingdom, dispensation of the kingdom, hukman sa Dios, ang langit o ang yuta, dili na pinaagi sa luno o tubig, kundi pinaagi na sa kalayo. Di man sayop ng magbalay, gwapo tagbalay, pero kung diya na lang po ng ato ang panahon, sa ato na lang pong balay, maabot yun ang panahon nga maapil yung nagkatunaw. Kung karong panahon na, nag-alagad ta sa atong Ginoo, nagmatinumanon ta, nagmatukawon ta, doon na tayo reward mga igsoon. Sa mga itong reward? Ben, number 1, in Revelation 24 to 6, we will become the co-kings and co-priests of Christ. Ben. Number 2, enter the joy of the Master in Matthew 25:21 to 23. Ikatulo, authority over 10 and 5 cities. Luke 19:7 to 19. Kung magmatinumanon ta, doon na tayo ganti nga madawat sa pag-abot sa millennial kingdom, mga igsoon. Ako lang ning basahon. The overcomers will participate in the heavenly kingdom, the manifestation of the kingdom of the heavens. 1. As the righteous, the sons of the kingdom, the overcomers will shine forth like the sun in the kingdom of their Father. Matthew 13:43. Number 2, in the heavenly kingdom, the overcomers will drink the cup of the new covenant and you with the Lord. Matthew 26:29. Number 3, in the kingdom of the Father, the overcoming believers will feast with the Old Testament overcomers. Matthew 8:11. Number 4, to the overcomers, the heavenly kingdom will be a joyful inheritance. 1 Corinthians 6:9 to 10. Number 5, in the heavenly kingdom, the overcomers will inherit eternal life and thereby have a fuller enjoyment of the divine life. Luke 18:29 to 30. Number 6, in the heavenly kingdom, the overcomers will enter into the Lord's joy and thus gain their soul, save their soul, and enjoy the salvation of their soul. Mga verses. Number 7, in the heavenly kingdom, the overcoming believers will reign with Christ. Revelation 24. 8, in the heavenly kingdom, the overcomers will rule over the nations. Revelation 2:26 to 27. Last na ba niya? 9. And 9, in the heavenly kingdom, the overcomers will rule over all the possessions of the Lord. Matthew 24:47. Mauna ang mga ganti sa mga mananaog, mga higala, mga igsoon. Mga igsoon, magtinguha giron tata nga mahimot ang mga mananaog. Sa kinahanglan tang maghago karong panahon na. Unsaon pod pagkahimo natong mananaog kung wala tay dagon? Kinahanglan nga doon na tay dagon. Magmatinumanon ta diya sa pag-alagad ug magmatukawon ta sa atong pagkinabuhi. Karon kung dili patas rin. Amen. So ako lang ning basahon kung dili pag-abot sa millennial kingdom kita iyahang gitawag og iya sa panahon nga pagpanton. Unsay buhaton nato dito? In Matthew 25:51,
weeping and gnashing of teeth. Grabe, pagbako, paghilak, o pagkagot sa mga ngipon. Antos na, pati na pagmahay, nga numan nga sariyang buhi pa ko, mangyog ko maninuod sa Ginoo. Mabikil ko gamay, di naman ko mutigo. Di naman ko naninuod o alagad sa Ginoo, sangkapan ko sa Ginoo, abadasig, o dili pod, at di na pod. So, anong panahon na, anong mga igsoon, maghilak o magkagot sa ngipon. In Matthew 25:30, cast out into the outer darkness. Labi na siya nga kangitgitan. Pero makaibalo ka sa imong tapad kay ma-familiarize din nato ang atong tingog. Uy, Brother J, naam lagi ka dire. Pati naman gito wala gyud paano madagi gyud mag-uban kita din iba. So mga igsoon tinguhaw nato nga dita adto sa labawong kangitgitan. Matthew 18:34. Repay all that was owed. Dili gyud ta makagawas dito kung dili ta makabayad sa bisan unsa kagamay nga utang nato. So, depende ani kining iya sa panahon nga pagpanton diri ta ibutang itawag nato nig section A, section B ug section C. Right. So, ang maadto sa outer darkness katong dili mo gamit sa ilang gasa sa Matthew 24:45 to 51, wala mo tubo sa kinabuhi, Matthew 25:1-13, dayon dili kabalo mangayog pasaylo o dili usab kabalo mo pasaylo ug mo hikalimot. Matthew 18:15-35. So, section B, kinsa may naa dinhi kini makasinati o kalayo. Kadtong magtotoo nga nabuhi gyapon sa pagpakasala, continually living in sins. Unsa man na siya kanang ang usually ana nga nabutang diri kanang gitawag nato og adultery. Amen. Dayon ikaduha, didn't control their anger, lust and reviling words. Oy, dunay mga magtotoo nga dili kabalo mo kontrol sa ilahang kasuko. Sa Matthew 5, kumuing kagraka ug mori, mini, buang, mga reviling words na siya. Sabot daw mamalikas. So doon na pa'y mga magtotoo dahil nga mamalikas. Doon na pa'y mga magtotoo nga dunay lust in their eyes. Amen. Sa Biblia, sa Old Testament, kung dili ka manapaw, di ka makasala og pagpanapaw. Pero in the New Testament, kung mulantaw lang ka, especially mga lalaki, sa usa ka babae nga dunay laway nga unahuna kana nakapanapaw na ta. Grabe habog. So gikinahanglan na nga mabatukan nato. In John 15:5-6, fruitless kanang sanga nga dili mamunga, putlon o gitambog sa nagdilaab sugnod sa kalayo. Number 4, service that is not come out or not come from God. Ang atong mga pag-alagad, kinahanglan gyud lugwa ni siya sa bulawan, perla, precious stones, dili unta atong sagpot, dagami, kahoy. Amen. Dayon number 5, sin willfully who abandon the meetings. Hebrews 10:25, dili gyud nato i-abandon ang ato ang mga panagkatigom. Sama sa gibuhat sa pipila. Kay ang verse 26 ana, kay kung mubiya ta, dili ta ug muundang ta sa panagkatigom, sala na nga tinuyo. Amen. Sala nga tinuyo mga igsoon, ang dili mo tigom. Kusbo nako mga igsoon, bisan pag unsa nato kabisi, kinahanglan gyud tang mutigom. Bisan pag duna kay rason nga dili mutigom, tigom gyud mga igsoon. Ingon ko ganina nga og di nato makita ang supreme preciousness of Christ malita sa tigom. May na lang nang malik kaysa di gyud katigom. Kaya ang dili pagtigom mga igsoon, sana sala nga tinuyuan. Ikaw no, evil speaking sa Santiago, James 3:5-6. Our tongue is the smallest part of our body, pero kaya ning sunugon niya ang tibuok lasang. Men, kaluyan gidunta ta sa atong mga dila, nga atong dila gidunta, doon na siya milk o doon na siya honey. Hallelujah. So, Rome si ikatulong nga Rome ka ng place of shame. Kung saan man yung place of shame, dapit sa kaulawan. Doon ay mga magtutuong nga nahigugma gyapon sa kalibutan. Mga magtutuong nahigugma sa kalibutan, sama sa asawa ni Lot. So diyang giluwas sila gikan sa Sodoma ug Gomora, gipaulanan man tong kalayo, ang asawa ni Lot half saved o half kanang lost or na tunga-tunga ba, nasiyas tunga.
katunga siya, wa po siya nalahos dito naluwas, wa po siya na lahos po siya adto sa perdisyon, naa siya sa tunga. So gitawag na og place of shame. Si Demas ug si Titus in 2 Timothy 4:10, nagamit ni kayos Ginoo, co-workers ni Apostol Paul. Gali dinhi nakasulat na daan si Paul og sulat ngadto ni Titus. Mao ni nga Titus, batan-on nga giuban-uban ni Pablo. Pero kay pariyaman silang Dimas, gibiyaan nilang pag-alagad og nahigugma ni balik sa kalibutan. So di ay ni kakumpiyansaan ning bisag nag-alagad na sa Ginoo Bradson. Bisag dugay na. Ilabi na batanon, nagipuruhan nga mulihis pag yun ay. Amen. Murag si Titus. Pero muduol tas Ginoo mga igsoon nga dili gid unta tapon maingon ana oy. Sayang kay nga itong mga pag-alagad, sayang kay itong mga paghago kung di lang ta ibutang sa Ginoo. O gila pa, mintras nga nabasa na, manabo na lang mga igsoon o mangnaunaw. Mintras nga nakasugod na tag-alagad, ang ato ang Kristoanong kinabuhi, wala ni siyay, gitawag og fire exit. Men, kinahanglan ta nga mo padayon. Bisag kapila ta magkapandol-pandol, magkatuali balintong, mga igsoon kinahanglan tang mo padayon sa pag-alagad. Wa pa bitaw ta patyas Ginoo, wa pa pod siya mo balik. Ang atong mga kapakyasan, atuan na lang ng past history. Ang importante ang karon mga igsoon. Napakyas ta kagahapon, doon na may bago nga pagsugod. Padayon ta mga igsoon. Amen. Dayon sa uswag rere, yana. Kato ditong kilira. Okay. Kining gitawag nato og man-child mga higala, mga igsoon. Morning mga magtotoo nga mga patay na, nga nahamtong na sa kinabuhi. Before ang Great Tribulation, dakong kasakitan, kana gilali na sila. Ang termino na man-child. Ang ibabaw na gamay, ubos re. Ubos pa gyud. Sa to. Katong mga buhi nga mga magtutuo, nga hamtong nas kinabuhi, dayon gilalin sila before ang dakong kasakitan, kana sila gitawag sila og first fruit. Asa man sila gidala dito sa throne of glory. Amen. Dunay upat ka mga gitawag na tog trono diya sa Biblia. Katong mga dili magtutuo dito sila hukman sa Great White Throne o katong throne of God's glory. Pero ang mga magtutuo kini sila dadon dito sa trono sa himaya. Karon inigbalik sa Ginoo ang mga magtutuo, patay man o buhi. Ikaduhang Korinto, tara. Ikaduhang Korinto 5:10. Musugat ta sa atong Ginoo diha sa kahanginan o diha ta hukman sumala sa atong binuhatan. Unsa man nga binuhatan? Kung ang ato bang pag-alagad karong panahona, nagmatukawon ba ta sa ato ang pagkinabuhi? Nagmatinumanon ba ta sa ato ang pag-alagad dinhi ta hukman sa Ginoo? Ani sa judgment seat of Christ. So nagaagad, diyan dapita kung pagapantunon ba ta or pagagantihan. So sa laktot, katapusan katong New Jerusalem. Mga igala, mga igsoon. Sa Biblia, ang katapusang basahon gitawag og bugna, pinadayag, gipadayag, revelation. Doon na kay makita diha nga bagong langit o bagong yuta. In Revelation 21, Verse 1, And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and the sea is no more. Amen. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Busa, munaog ang bagong Jerusalem. So kung ang pagpanudlo karon musaka pa yung langit, o niya, bagong Jerusalem muna o gikan sa langit. Magsugat, magsugat. Mag-abot ra. Murag balikan, uban ta to. Pero og magkabalios, di mag-abot. Amen. So, sa laktot, ang conclusion diya sa Biblia, ang dangatanan sa mga magtotoo, mao ang bagong Jerusalem. Ang dangatanan sa mga dili magtotoo, mao ang linaw nga kalayo. Ug ang dangatanan sa mga dili magtotoo, nga nahadlok ni Jehovah. Mao tong eternal gospel. Kahadlok to sa panahon sa Great Tribulation o panahon sa Millennial Kingdom. Dunay mga nasod nga bisag wala sila maluwas,
nahadlok man sila ni Jehovah. So ang destiny nila, himoon silang katawhan o nasod gawas sa bag-ong Jerusalem. So may piliyon na to mga igsoon. Naa sa linawng kalayo or kadtong nahimong nasod gawas sa bagong Jerusalem o kadtong yung naa sa bagong Jerusalem. Right? Kadtong yung naa sa bagong Jerusalem. So basahon ako ni Guigo na oras. The New Jerusalem, new heaven and new earth. So number 1, to participate in the holy city as the embodiment of all the blessing of the process and consummated triune God, only those who are written in the Lamb's book of life having the right to enter. Revelation 22 verse 19. Muning usa sa sentence nga piborito kayo ni Brad Wilson nga basta imong ngalan wala masulat sa basahon sa kinabuhi, tambog yung sa linaw nga kalayo. Pero tanan nga na sa bagong Jerusalem, ang ilang pangalan gisulat sa basahon sa kinabuhi. Kano sa man nasulat ang ato ang ngalan sa basahon sa kinabuhi? Sa diyang ituo ta, nagpabautismo o gianak ta pag-usap. Number 2, to feed on the tree of life as the embodiment of the divine life with all its unsearchable riches. Revelation 22:14. So dito sa dito sa bagong Jerusalem, dunay kahoy sa kinabuhi mga igsoon nga atong mapahimuslan. 3. To drink of the water of life flowing from its spring Christ as the flow of the process and consummated triune God, according to Revelation 22:17 and 21 verse 16. So doon na po'y suba sa kinabuhi. Doon ay pagkaon o doon ay ilimnon. Number 4, to live in the divine light. Doon ay kahayag of the divine life embodied in the redeeming lamp, according to Revelation 21:23. Number 5, lastly, to dwell in the process and consummated triune God as the temple. Revelation 21:22. Napay last. Number 6, to partake of the divine kingship and the priesthood. Revelation 22:5b. Mauna ang bagong Jerusalem. The New Jerusalem is the mingling, the union, and the incorporation of God and man. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa bagong Jerusalem. Kung makita nato ang timeline sa kinabuhi sa mga magtotoo o dili magtotoo. Taliwala po sa mga buhi nga mga dili magtotoo o mga katong mga buhi o patay nga mga dili magtotoo. Timeline po sa mga magtotoo nga buhi o patay. Taliwala sa mga buhi katong mga mature o mga immature. Taliwala sa mga patay ang mature o immature. So makita nato mga higala mga igsoon, kita nalay mo evaluate sa atong pagkinabuhi karon kung asa ta. Then, so mintras nga may panahon pa mga igsoon, doon na gidon ta tayo gitawag og bag-o nga pagsugod. Di ta makontento mga igsoon kung unsa ta karon, kinahanglan ta nga mo abante mga igsoon. Besa ni kita nay mo evaluate sa atong kabalingon og doon na tay tinguha nga dili mahinukman or dili iya sa panahon nga pagdisiplina, kinahanglan tang maninuod karong panahon na. Salamat kay sa Ginoo sa kahigayunan. Salamat pod sa pamilya sa atong igsoon o kanunay gyud tang magdaig sa atong Ginoo bisan pa taliwala niini nga kahimtang.